pang ano eh, di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas. Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa iyo ng ilang beses yung nagde-death threat sa iyo. Sen, doon sa question nyo po, dalawa pong answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair? Maybe the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have one, Ms. Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen. Joel, and then isang related na tanong kay Sen. Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen. Roy. Please answer the question of Sen. Joel, Ms. Alice. Sen. Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po, I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guo Huaping. Question, bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relief po nung nakausap ko po sila. Hindi mo Salamat, Sen. Jo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Sen. Roy, one related Madam question. May this representation inquire as to the limit of the number of contempt citation that we can give to a particular resource person? Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Walang limit po yun. Wala. Then, kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasite. Pero sa bawat hearing man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, interest. And for this matter, alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. We are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, hindi na ako pulis.
Pero senador ako ngayon, hindi ko pa rin sasantuhin niya kung sino yung tao niya na nagtitrade sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one... Before Question. Miss Alice, sagutin mo yung tanong ni Sen. Doroy, Sen. Loren, and then the majority leader Oo. is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate. Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport. Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan? So, ikaw ang susi na magsabi. Alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, paano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap panggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Madam Sen. Chair. Loren. Sen. Rafi, before the chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finaila ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung birth certificate na Ba't iyon. na-issue pa rin? Kaya pinapa-cancel sa Office of the Kaya nga, Madam Solicitor Chair, General. kung it And was then, declared irregular. if I may just finish, Sen. Rafi, before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. I will just recognize at this point now Majority Leader and then Sen. Rafi, and then itutuloy ng Chair yung questioning, and then each in order of arrival beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader Sen. Joel et al. Will have 15 minutes each per round. We can go to a second round pag may oras pa. So Majority Leader. Madam Chair, just an addendum to your earlier order citing in contempt Ms. Alice Go. May the committee secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capas Tarlac of the said citation, Madam Chair. Thank you, Majo. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo o Guo Hopping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we Thank you, will Madam Chair. coordinate with that court. And lastly, Madam Chair, Madam and Chair. lastly, Madam Chair, just Sen. to thank- Madam Chair. just in that Yes, particular Sen. Joel and then Sen. Rafi. communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Gua Huaping to appear before us, Madam Chair, because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guo Huaping. Kaya pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo at bunga niyan, we will coordinate with the court dahil ito yung nag-order
ng kanyang detention. So Sen. Rafi, and then the chair will continue with her Thank you, question. Madam Chair. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noong pa man, Madam Chair. At total nabanggit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration, sa local registrar's office, ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year, since 2000, sila po ay nakakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. Since, jeez, for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi, and we will pursue those points during your question time. So, Alice, ituloy ko na yung mga tanong sa iyo. Marami lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porac. Interesado ko malaman kung ang mga kakuntsaba mo sa Pogo ay mga kakuntsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na makaeskapo? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan, Save big on hotels, flights, and activities with the Agoda app. Download the app now. Pilipinas. Miss Alice. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinakyan po na yate po. Alice, parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at saan galing saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Madam Okay, Chair. talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Madam Chair. Sen. Doroy, With the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon.
Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, in public? you No, tell it us is the not truth right okay, now. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po Hindi masabi. No, kita no, matakot. no. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero Oh, hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa aming Sige na. mga senador dito. Isulat mo sa papel sino ang may-ari ng yate at sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat Saan ka nyo na. sumakay? Saan ka Andyan na yung sumakay? papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port, kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair, Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya sa- namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po Isulat ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss pero natatakot po ako Gusto mo pala, di i-discuss po sabihin mo sa public. amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po ako Let's take it nagwa-worry. one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendroy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan.
Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala kang nakitang number, may letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po, na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? May cup po, tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yon, saang port kayo umalis? Sakay ang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was the previous question. Opo. Yes, SP Pro Yung Tem. port- Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila? So, sa Metro isang Manila? port sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put Una. on record, Madam Ano yung Chair. sunod? Just to put on record. Sen Joel. Just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan nung may-ari at facilitator sa yacht? San Miguel Beer Tan, saan ka tutakpan na? Pakisulat po. Kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang Yes, lumapit pa Sen. kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story, so that we can compare it doon kay Sheila, no, kung talagang totoo. Ngayon pa lang magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, ito yate. So probably kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas, kasi matutulungan mo din ang komite para at ang lahat para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, gusto natin malaman. Pwede mo inarrange sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sendoroy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Miss Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Sabi niya, payag daw siya. Sabihin natin. With all due respect, Sendoroy. There is Bato. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice. Sabi niya, gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair.
Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihan. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person, Sen. Madam Joel. Chair. But in any Madam case, Chair. yes, before Sen. Doroy again, there was a motion, duly seconded, may strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po. Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. I am inclined- Sen. Doroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung nararamdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayong information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng ano yung sa interview, yung isang mas harsh na interview, interrogation. Hindi mo natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Doroy. Minority leader and then Sen. Joel. The word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Wag natin silang warningan o something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play and malay mo winarningan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo tayo naman mangailangan ng abogado in the future. So labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job, your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. Salamat kaayo, Mayno. But for the record, for one, Attorney David is as not just counsel to Miss Alice but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Sen. Joel. may I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair,
that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebebihin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chairman. Salamat, Sen Joel. Sen Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Miss Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi niyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi niyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat nyo o gawa-gawa nyo lang? Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sem, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Hindi po yan ang tanong ni Sen Sherwin. Tinatanong niya, kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Kaya, opo. Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin, but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang tong death threat para hindi ka sumagot eh. Madam Chair. Ikot ho kami dito eh. Just one question. With the permission. Sen Bong Revilla for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi nyo na kanina local. Sinabi nyo na kanino local. So, Opo, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla, sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So both? Filipino, malaking grupo talaga. Salamat, Sen Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Sen, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel